Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yung pong the best na palakpak para kay Jesus. Okay. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo ngayon, partner? Ako ay masaya dahil pinili mo si Lord kaysa apritada. Doon naman sa kabila, sabihin mo, partner, ako'y blessed na blessed sa iyo dahil inuna mo si Lord. Aba, palakpakan natin si Jesus kung talagang ikaw ay nabe-bless dyan sa katabi mo. Okay. Bawat tao po ay may kinakaharap na laban ng buhay. Yan. At iba't ibang klase ito. Merong laban sa kasalanan or yung struggle against sin. Meron din pong laban sa hamon ng buhay o yung mga pagsubok sa buhay. At meron din naman pong yung literal na laban. Yung may mga pagtatalo at may mga paglalabang nangyayari. Pero sa lahat ng ito, magandang napapag-aralan, napapag-usapan kung paano bang isang Kristiyano ay maging matagumpay. Kaya po, sa biyaya ng Diyos, ang isi-share ko po sa inyo ay pinamagatan ko pong How to Win the Battles of Life. Let's pray. Father, marami pong salamat sa biyaya na makapag-Sunday service. Biyaya niyo po ito. Yung desire, yung kakayanan to join. Thank you, Lord. Hindi lahat ay nabiyayaan, pero kami ay hinayaan yung makapunta rito ngayon, maka-attend, maka-join. Salamat po, Ama. We ask forgiveness sa aming mga kakulangan. Forgive us, O Lord. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. And today, we pray na ang patuloy niyo pong pagkilos, pagtuturo, pagsama ang aming maranasan. We are declaring your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Salamat po, Ama. Muli, Lord, dinededicate po namin sa inyo ang Sunday service na ito. Kayo po ang magturo. Kayo po ang mabless. At bunga na lang po doon mapapagpala ang bawat isa. We love you, Lord. We praise you. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. Sa 2 Chronicles chapter 20, makikita po natin doon yung story about King Jehoshaphat. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, Jehoshaphat. Ayan. Napakaganda pong pangalan, ano? Kasi siya po ay, pag naririnig o nababasa ko po itong pangalan ni King Jehoshaphat, ang lagi kong naaalala ay yung word na contentment. Sapat. Diba? Bakit? Kasi yun daw iba, may girlfriend na, natingin pa sa iba. Ay ano yun? Hindi siya pat. O kaya may boyfriend na, may kachat pang iba. Anong tawag doon? Hindi siya pat. Okay. Pero hindi yun ang topic natin. Okay? Kumalma lang kayo. Hindi yun ang topic natin. Si Haring Jehoshaphat po ay nakaranas ng isang matinding sitwasyon. Na nung siya po ang naghahari, ay nagkampi-kampi ang mga kaharian sa paligid niya upang siya ay kalabanin at girahin. Nagkampi-kampi po ang mga Ammonites, ang mga Jebusites, ang mga Moabites, ang mga hindi nagtatites, ay iba pa pala yun. Hindi sila kasali doon. Nagkampi-kampi po ang mga kingdoms na ito. At nagpasyang girahin ang Judah. Kaya po, nung nalaman po ni Haring Jehoshaphat ang balitang ito'y, siya'y lumapit sa Diyos. At sinabi niya, Lord, hindi po kami mananalo din eh.
no match na no match po kami. Napakadami po ng kalaban. Inilalapit po namin ito sa inyo. Kaya nagpatawag po si King Jehoshaphat ng fasting sa buong kingdom. Kaya inutusan po ang lahat, lalaki o babae, bata o matanda, lahat magpa-fasting. Ano ba yung fasting? Yung hindi kumakain and at the same time ay nagpe-pray. Kasi kung di ka lang kumakain pero hindi ka naman nagpe-pray, nagpapakagutom ka lang. Ayun. Or baka naman nagda-diet ka. Ayan. At dahil po rito'y narinig, nakita ng Diyos ang kanilang prayer. At ito po ang sinabi ng Diyos sa kanila. 2 Chronicles chapter 20 verse 15, He said, "Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's." Pinapasabi po ng Diyos sa pamamagitan ng isang propeta kay Haring Jehoshaphat. Haring Jehoshaphat at sa lahat ng naninirahan sa kahariang ito, ito po ang ipinapasabi ng Diyos. Huwag po kayong matakot o mawalan ng pag-asa dahil sa napakaraming kalaban. Sapagkat ang laban pong ito'y hindi inyo. Ang laban pong ito'y sa Diyos. Wow. Madalas na nating naririnig ito. Maraming preachings na tayong narinig patungkol sa verses na ito. Pero ngayon pong umaga, sa biyaya po ng Diyos, tuturuan po tayo kung paano ba maging isang mananagumpay na Kristiyano sa kung anumang mga battles ng buhay na kinakaharap natin. At ang unang-unang step ay yung maunawaan o malaman mo muna kung ano yung tatlong klase ng battles. So, gusto ko makita ninyo na may 3 kinds of battle. Ano yung una? Your battle. Everybody say, your battle. O yung labang para sa iyo. Sabi sa 2 Chronicles 20:15, yung kanina, ang binasa po natin, kinuha ko na lang yung part na gusto kong i-highlight. Sabi po doon, "Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's." So dito po sa story, sinasabi po ng Diyos kay Haring Jehoshaphat na ang digmaang ito'y hindi sa inyo, kundi akin. Ang battle na ito ay hindi iyo, kundi akin. Okay. So kung may mga battles po na pang Diyos, ibig sabihin, may mga battles ding pang iyo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may mga battles talagang para sa'yo. Okay? Halimbawa baga, ay mag-e-exam ka. O finals exam, midterm, or whatsoever, or quiz man yan. Hindi mo pwedeng sabihin, "Lord, hindi na ako magre-review because the battle is yours." Hello? Hello? Yung biyayang makapag-review, yung biyayang makapasa, yun ang sagot ni Lord. Pero yung mag-review, yung mag-aral, yung magbasa, battle mo yun, kapatid. Hello? Nagagalit ang nanay mo kasi ang dumi-dumi ng bahay ninyo. At sinabi ng iyong ina, "Anak, ikaw nga'y maglinis ng bahay." Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong inang, "Mame, ang labang ito ay sa Diyos. Kaya sa biyaya ng Diyos, maya-maya pa'y malinis na iyan. Ako'y tutulog. 10:00 ng umaga, tutulog ka. Ako'y tutulog. Ang labang ito ay sa Diyos." At natulog na ang anak na pangkal. Paggising, "Mame, sabi ko na sa inyo, ang labang ito'y sa Diyos ninyo, kalinis na ng bahay." Sabi ng ina, "Ay, ako na naglinis, kakahiya sa iyo eh. Maaabala ka pa ng pagtulog ng 10:00 ng umaga." May mga battles na iyo. May mga battles na ikaw talaga ang haharap. May mga problemang ikaw ang haharap. Ang sabi nung isa, "How can I face the problem if the problem is my face?" Then face it.
Ano pa? Sabi ko sa inyo, 3 ang klase ng battles, di ba? So yung una ay yung battle na iyo, your battle. The next is, not your battle, nor God. Ano ibig sabihin? Yung una, laban mo talaga. Ang pangalawa, hindi iyo, hindi rin kay Lord. Ano ibig sabihin nun? Ang dami po kasing laban na hindi ka namang kasali, pilit mong sinasalihan. Problema ng may problema ay pinuproblema mo. Pastor, ako pa'y nai-stress. Bakit? Kasi yun pong asawa ng kahanggan ng tiya kong nasa US ay nagbigte. Ano kakalungkot naman yan? Kano-ano mo nga? Kahanggan ng tiya sa US. Yung kahanggang iyon ng tiya mo, kano-ano nyo? Wala ho. Ay, bakit ka nai-stress? Nakakalungkot yung narinig na balita, pero ba't ka nai-stress? Dahil naikwento po ng akin tiya, at siya daw po'y nai-stress. O ngayon, ipag-pray niyo po akong magkaroon po ako ng peace of mind and heart. Napapagtagumpayan ko po ang labang ito sa buhay. Ba't ka nakikisali diyan? Hindi ka naman kasali riyan. May mga labang hindi iyo. May mga labang hindi mo na dapat sinasalihan. At lalong hindi rin naman yan para pakialaman ni Lord. Hello? Pastor, may mga laban, may mga bagay ba talagang hindi pinapakaalaman si Lord? Di ba dapat siya ay Diyos? Dapat pinapakaalaman niyan lahat? Ay, yan ang mali sa ating pagkaunawa. Alam nyo bang ang Diyos, bagamat siya'y makapangyarihan at may-ari ng lahat, may lalang ng lahat, ay marunong gumalang? To the point na kung hindi mo siya pahihintulutang makialam personally sa buhay mo, hindi kanya papakialaman? Not to the point naman na yung nadapa ka na, hindi ka pa ibabangon. Sino po rito yung kahit nung hindi mo pa kilala, wala ka pang relationship na malapit kay Lord, naroon ang kanyang pag-iingat, nararamdam at nararanasan mo, naroon yung pagpapala niya, hindi ka nila pinababayaan. Diba? Yun yung normal lang. Pero, sino naman dito yung saka mo naman naranasan yung mas matinding pagkilos, pagpapakialam at pagsama ng Diyos nung may relationship ka na sa Kanya? Diba? And it will only happen if you will allow God. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bagamat siya Diyos na makapangyarihan, siya ang may-ari ng lahat at lumalang ng lahat, hindi sa lahat ng bagay at pagkakataon ang Diyos ay nakikialam. Lalo na kung hindi naman siya wini-welcome nung tao sa buhay niya. Ayun ang punto. Kung yun ngang battle na hindi sa Diyos ay hindi niya pinapakailaman, ikaw paganaman. Okay? Sino rito yung masyadong pinoproblema yung mga bagay na wala namang kinalaman sa buhay mo? Huwag mong masyadong problemahin. Baka may kilala kayo diyang hindi na makatulog kasi namumroblema dahil palaki na ng palaki ang butas sa ozone layer. Masyado naman. Meron pong pangyayari sa Book of Joshua, naggegera po, nakikipaglaban po si Joshua at ang mga Israelita. At may nakita po si Joshua sa di kalayuan. Ito po yung nangyari. In Joshua chapter 5 verse 13 to 14, minsay napadako si Joshua malapit sa Jericho, nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Aba, kung ikaw kaya ang bigla na lang may makasalubong na may hawak na tabak, anong iisipin mo? Takbo, di ba? Lasing. Pero ito hindi mukha namang hindi ito lasing. Nilapitan ito ni Joshua at tinanong, ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway? Tingnan ninyo kung anong isinagot. Verse 14, hindi. Anong tanong? Kakampi o kaaway? Anong sagot? Hindi. So anong ibig sabihin? Sa English po kasi niyan, neither. Ano mabasa doon? Hindi. Hindi ako kakampi, hindi rin ako kaaway. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Anong gusto ko makita ninyo doon?
Hindi daw si Lord, hindi daw yung representative ni Lord na yon ay kakampi ni na Joshua at hindi rin naman kalaban. May iba siyang agenda. Okay? So, anong punto? Laban nyo yan. Laban ni Joshua at saka nung kanyang mga sundalo at nung mga kalaban. Ano ang sabi nung representative ni Lord? Laban nyo yan. Hindi ako kasali dyan. Church, may mga battles po na hindi mo na kailangan pang salihan. Mamaya, mas magiging maliwanag yan. So, that's the second kind of battle. And the third battle na nakikita natin sa buhay ay, syempre, yung God's battle. Sabi nga again in 2 Chronicles 20:15, do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Na kailangang salihan dahil ang Diyos na ang bahalang makipaglaban para sa iyo. Okay? The next question is, sabi ko sa inyo, pinag-uusapan natin how to win the battles of life. So that's the first step. Identify kung ano yung mga klase ng battles for you to decide kung alin ang iyong haharapin, alin ang iyong hindi haharapin, at alin ang ipagpapasa Diyos mo. The second step is, alamin mo kung paano ka magtatagumpay sa bawat kinds o bawat klase ng battle ng buhay. Okay, so number 1, pag-usapan natin, your battle. Sabihin mo nga, your battle. So, paano mapapagtagumpayan kung battle mo? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, your battle. Paano mo mapapagtagumpayan yan? Unang-una, we need to face it. Harapin mo. Sabi nung Bombay, nariyan ang iyong mama. Sabi nung anak, wala po. Okay. Lipat yung Bombay sa kabilang bahay. May malaking karatula. Wala pong tao. Sabi nung Bombay, walang tao? Tumingin sa may tapat ng pintuan. Walang tao pero maraming tsinilas. Bakit nga naman pagka maniningil na, lagi na lang ayaw harapin? May nakita pa akong isang post, lumapit na sa mangkukulam. Ang sabi, pagod na akong maningil. Huwag nyo namang ipakukulam. Ba't ko lang nasabi ito? Paglaban mo, harapin mo. Okay? Pastor, napakatapang po ng aking asawa, kaya hindi ko maharap. Next topic tayo. Hindi po. Harapin mo! Nananapak, pastor. Hindi ko maharap. Pag tumagilid po ako'y nangungurit, ano ang gagawin ko? Makinig ka. Face it, but do not face it alone. Face it with God. Sabi po sa 2 Chronicles 20:17, go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Ayan. So, ang utos po ng Diyos sa atin, kapag may sariling laban ka ng kinakaharap, unang-unang hari ay, harapin mo. Ang dami-dami po kasi masyadong nag-a-avoid sa confrontation. Ayaw humaba
Ayaw daw humaba, ayaw daw lumala. Pero, kung ihahalin tulad nyo po ang sitwasyong ito sa isang sakit o karamdaman, hindi rin naman po pwedeng wag mo akong gamutin, wag mo akong i-check up para hindi lumala. Diba? Yung iba kaya ayaw magpatingin sa doktor, malalaman daw ang sakit. Bakit yaon? Alay, ayaw ko na at malalaman ko pa ang sakit ko. Yung isang point ay dahil baka daw siya mag-alala, yan. Pero alam nyo, sa isang banda, maganda nga nalalaman na kailan mo gustong malaman pag stage 4 na. Siyempre, kat yan sa buhay nating lahat dito. Hindi ko yung pinahintulutan in Jesus' name. I am declaring long, abundant, and satisfied life. Pero, di ba, there's a wisdom behind this. Kailan mo gustong malaman? Pag mahirap ng gamutin? Takot na takot sa doktor? Yan ang may dalawa lang ang iyong haha. Lagi lamang gayon lang mabubuhay pa o kukunin na ni Lord. Dalawa lang yan. Kaya kung gusto mong mabuhay pa, ay di makipagtulungan. Face it. Face the reality. Hindi lahat ng argumento ay iniiwasan. May mga bagay na you need talaga to confront para magkaroon ng kaliwanagan. Nariyan pa kaya? Hindi yung sasabihin mong, ala, hindi ko na toong kinausap at nang hindi humaba. Nasa sa inyo naman yan kung pahahabain ninyo. Kaya lang, pag hindi mo kinausap at di mo kinalaro, laging tamang hinala sa iyo. Ay di linawin mo. Huwag kang mag-isip ng gayaan. Ikaw lamang at wala ng iba. Sasabihin naman ng babae, hindi ako naniniwala. Alam niyo, may sasabihin ako sa inyo, mga lalaki makinig. Ang lahat ng lalaking may tengay makinig. Pag sinabi ng babae, doon sa ipinapaliwanag mo at sinabi ng babae, biglang nilaksan na hindi ako naniniwala. Hindi ibig sabihin ng babae, hindi siya naniniwala. Ang ibig sabihin ng babae, ang ibig sabihin ng babae, suyuin mo pa ako. Sige, lambingin mo pa ako. Gusto ko yan. Bakit? Kasi need nila yon. Need nila yon. O nag-i-amen na ng mga babae. Kaya wag mong sasabihin, kakasura. Huwag gayon. Sasabihan mo naman ng, nagpapalambing na nga, sasabihin mo pa, kakauma. Huwag gayon. Need nila yon. Ang mga kababaihan po'y nilikha para i-pursue. At tayo pong mga lalaki nilikha to pursue them. And not the other way around. Kaya nakakarumi ang lalaking nagpapapursu. Yung mas tampo pa. Na-amen na ngayon yung mga babae, yung mas tampo pa ang lalaki. Sabi naman ng lalaki, masisisi nyo ka kami, pastor. Minsan naman talaga pag siya'y galit, inaamo ko. Pag ako'y galit, mas galit siya. Galing po kami sa isang kasalan kahapon. At tinawag po doon sa isang part po ng program, yung mga coupled na naroroon, yung mga mag-asawa. Tinanong po kung ilang years. Meron pong 1 year pa lang, meron pong 3 years, merong 7, merong 41, merong 26. Nakakatuwa. At tinanong po sila nung host, ano ang maiipayo nyo po dito sa newlywed couple natin? At marami po ang nagsabi roon na basta wag na lang daw kontrahin ng asawang babae ng masayang pagsasama. At
Ako naman, nung tinanong ako, ang biro ko lamang ay, the word of the wife is absolute. Pero yung biro, hindi na lang ako nabigyan ng pagkakataong balansihin. Pero ngayon nga, sabi ko, tinandaan ko talaga, sabi ko, sa Sunday service, babalansihin ko yun. Baka kasi ang akala ng marami ay tunay na tunay at yun ang gusto ng Diyos. Na ang salita ng babae ay absolute at hindi na mababali. Ano yun, hari? Dahil ang bilin po ng Bible, wives, submit to your husband. And husband, love your wives. Ano? Ibig sabihin ay, mahalin mo ang iyong asawa. Kaya may biro po ang mga lalaking hindi na kinukontra ang asawa dahil mahal. But it doesn't necessarily mean na walang say si lalaki kay babae. Actually, ang biro pa nga nung isang tinanong, paano daw ang sikreto sa mahabang relasyon? Lagi daw, yes dear. Yes dear, yes dear. Oh. Sinong tama? Ako ang tama? Yes dear. Gayon daw, no. May mga pagkakataon pong kailangang mag-stand ang lalaki sa kung paanong itinaguyod, itinayo, sinimulan ng Diyos ang pamilya. Na-amen yung mga asawang lalaki. Alam niyo, church, God is a God of order. Sinong naniniwala doon? At sa bawat institusyong ang Diyos mismo ang nagtatag, laging naglalagay siya ng leader. It just happened na ang inilagay ng Diyos na leader sa pamilya ay ang tatay. Okay? Ano yung pastor? Paano po ang ginagawa sa gayon? May consensus na nangyayari. Pinag-uusapan ng asawang lalaki at ng asawang babae ang mga bagay na di nila pinagkakasunduan at kailangang merong mangyaring pagkakaisa. At kung meron mang pagkakataong hindi pa rin magkasundo ang dalawang partida, huwag ilapit agad kay tulpo. Ano ang kailangan gawin? Ipanalangin at hingin ang karunungan sa Diyos. And most of the time, not always, but most of the time, since ang lalaki ang itinalaga ng Diyos na leader ng bahay, di kung ano yung word ng lalaki, yun ang final. Okay? Malinaw po ba? Pero hindi nangangahulugang hindi isa sa alang-alang ang sinasabi ng asawa. Yun po yun. Yun ang ibig sabihin ng submit. Magpasakop. Hindi na nag-i-amen ang mga nanay. Kasi baka kasi seryosohin, madalas kasi nagiging biro natin pag Sunday service na yun pala talaga, dapat pala talaga ang babae ang dominante at ang lalaki ay nagpapasakop. Mali. Hindi ko rin naman sinasabing i-dominant ng lalaki ang babae dahil hindi naman sinabi ng Lord na husband, dominant your wife. Ang sabi, love. At ano naman ang sabi sa wife? Submit. Kaya pag may sweldo na, dapat pala ang babae ang nagsasubmit. Hindi, joke lang yun. Joke lang. Ang babae ang treasurer, siya ang mag-aayos. Okay. Nasaan na tayo? Kaya may mga confrontation na dapat pinag-uusapan, hindi dapat laging iniiwasan. Ang problema po sa ating mga kalalakihan, most of the time, hindi ko nilalahat, pero karamihan, ay hindi vocal. Hindi tayo pala salita, kinikimkim na lamang, galit na, ayaw pang magsabi. Ang akala naman ni babae, ayos laang. Ba't kakatahimik mo? Wala? Ano kayo kinagagalit mo? Na sinundo kita doon sa kwentuhan ninyo ng iyong mga pinsan?
Anong oras na? Hinahanap ka na ng mga anak mo, kaya sinundo kita? Yan ay kinagagalit mo? Hindi. Ay, ba't kagayaan? Wala. Ay, bakit gayaan? Wala nga. Ano kang problema mo? Sabing wala. Ikaw ang tanong-tanong, ikaw may problema? Bakit nga? Ay, narinig na yung preaching ngayon. Di nagsalita na ngayon yung lalaki. Bakit? Alam mo kung bakit? Hindi naman minamasama ko yung sunduin mo ko di pasensya ka nga at ako'y nalibang sa pakikipagkwentuhan sa aking mga pinsan. Yung ganamang every 10 years na lang kami magkita. Nalibang laang, naalala ko rin naman kayong aking mag-iina. O ang kinasasama ng loob mo, yung ako'y sinigawan mo. Yung ako'y sinigawan mo, umuwi ka na! O ano naman, alam ko namang malayo ako. Kaya ako'y sumigaw na lamang. Padalwa, alam ko mahina ang tainga mo. At sumagot yung lalaki, ay hindi. Malaki ang need namin sa respect. Amen ba mga kalalaki ha? Malaki ang need namin sa respect. Kaya kung ang inyong need ng mga kababaihan, napakalaki ng need ninyo sa time and security, kami naman ay respect. Kaya wag nyo kaming sisigawan pag may nakakarinig. Pag tayo lang, sige lang, sigaw. Okay yan. Hindi kami papalag. Pag may nakakarinig, wag na wag nyong gagawin. Bakit? Nakakahiya. Harapin ang laban ay pastor, asawa ang kalaban. Isama mo si Lord. Face it with God. Diba? Alam nyo, isa sa na-realize ko rin kanina, kahapon nung kami nasa kasalan, maganda rin pala pag may hindi pinagkakasundoan ng mag-asawa, ay alalahanin ninyo yung mga binitawan yung vows. Diba? May mga vows na sasakyan ko ang toyo mo, pati ang suka at ang paminta. Huwag kang mawawala ng toyo kasi hindi makukumpleto ang pagka-adobo mo at doon kita minahal. Diba? Sabay nung may toyo na nga, nung magkasama na, ayan, ang sasabi ko sa iyo, napakatuyuhin mo. I remember your vow. Maganda rin pala yung may mga video nung kasal para napapanood. Ayan, ano nirereklamo mo? Yung ako'y may tuyo, panuorin mo. Sabi mo, mahal mo ko kahit ako'y tuyuhin. Pero hindi naman nangangahulog ang hindi mo na aayusin yung ugaling yan. Next naman. Ba't para naging marriage counseling ito? Tuloy. Ano mang halaban na kinakaharap mo, yung iyo, ang utos ng Diyos ay hindi to avoid, but to face it, but not to face it alone, face it with God. Basahin nga uli natin yung verse bago tayo mag-proceed ng number 2. 1, 2, 3, go. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Meron pang isa, sisingit ko lang Nakita ko kasi, go out to face them tomorrow. May mga bagay na kung ready ka na talagang i-confront, ay huwag mong pilitin kung hindi pa talaga pwede ngayon, pagpabukas mo. May nakausap akong babae. Sabi niya, ako po pag nagalit sa aking asawa, minsan po hindi na namin nasa-settle talaga hanggang matulog. Kaya ako po'y nahingi ng tawad kay Lord kasi sabi po ng Lord sa Bible huwag hahayaang lubugan ng araw ang galit. Kaya limisay talagang gabi ho ako ginagalit. Ay di nakakatulugan na ho namin, hindi ko pa ho basta mapatawad ako, nakakayamot ho ano ginagawa mo? Pinapalipas ko po, kinaumagahan naman po, madali na ho akong kausap. May mga gayong pagkakataon. Huwag mong pilitin. Minsan kasi, tutulog na tayo, ano pang plano mo? Di kayo matulog.
Hindi ka muna makikipag-ayos, tutulog ka na ng gayaan. Mamaya hindi ka magising, yun naman ang gusto mo. Pastor, kayo may hugot. Uy, kami magkasundong mag-asawa ha. Makakala ninyo. May mga bagay na hindi mo talaga pwedeng pilitin agad. Pinapalipas, binibigyan ng space. Kita mo namang dragon na dragon pa nung gabi. Di ba, yaan mo munang lumipas yung nag-uusok at nagniningas na bunganga at para bukas anghel na. Patulugin mo pagod na pagod. Maghapon namang nag-aalam, ikaw pasilpon-silpon, siya lang nag-aalam ng bata, naglilinis ng bahay. Ikaw pasilpon-silpon, pag sinita ka sasabihin mo kinaghahanap buhay, palusong. Ay di, paplipasin mo muna. At kinabukasan, madali ng kausap yan. Kaya sabi, go out to face them tomorrow. At ang kagandahan talaga rito at magpapaganda ng pagharap mo sa battle ng iyong buhay, the Lord will be with you. Yan. Praise God. Number 2, punta naman tayo dun sa hindi mo naman battle, sali ka na sali. Not your battle. Okay. Hindi ko po sinasabing wala ka ng pakialam, nagbababag na yung mag-asawa sa harap mo. Hindi ko naman yung kano-ano. Sinasakal na nung mister yung misis, kaliit nung asawa, sinasakal na sa harap mo. Hindi ko makano-ano, sabi ni pastor, hindi ko battle yan. Hindi gayon! Hindi ko sinasabing wala kang pakialam. Okay? Church, kung hindi mo battle, pero nasa harap mo, malapit sa iyo, nakikita mo, ang kailangan mong gawin is to sympathize. Nariyan gayon? Wala. Sympathize. Makisimpatsya ka naman. Huy, baka mamatay ang asawa mo. Huy, ano gayon? Huwag mo sakalin yan. Sino ka ba? Away mag-asawa to. Oo nga, away mag-asawa. Hindi ko naman sinasabing itigil ninyo. Huwag mong patayin. Mag-away lang kayo. Hello? Huy, huwag mong pakialaman yan. Away mag-asawa yan. Sinasaksak na. Hindi mo pa papakialaman. Ano ka ba naman? Magpakatao ka na lang. Hello? Nag-aaway yung mag-ina. Pinagpapapalo yung anak. Huwag mong pakialaman yan pagdidisiplina ng ina. Disiplina, baga naman yun. Ubus na ang puwet. Ay, anong gagawin ko hindi ko naman niya problema yan. Labas na ako riyan. Magpakatao ka naman. Mami. Bakit? Anak ko to. Hindi ko agawin. Mukhang napakabait nga niyan, kaya binubugbog ninyo, inyo yan. Baka lang humamatay. Hindi ko to papatayin. Alam ko ginagawa ko. Mukhang hindi na, mami. Ubus ng puwet niyan. Kalma na, mami. Ito nyo, ang inyong anak, hinahinga pa gayan. Dinidisiplina ko to. Gusto ko to lumaki ng tama. Mami, gusto nyo pala lumaki. Huwag nyo patayin. Ngayon lang, magpakatao lang. Sympathize. But, do not stress out yourself. Pag hindi ka kasali, na sumimpatya ka na, nagpakatao ka na, at ayaw pa rin nilang tumigil, or kung ano man ang naging end result ng pakikisimpatya mo, hindi naman pakikialam yun, pakikisimpatya. Huwag ka na magpaka-stress. Ayaw tumigil ng mag-asawa, nag-aaway pa rin. Anong gagawin mo? Ay siya, sige, pagpe-pray ko kayo. Sumalangit nawa. Hindi. Do not stress out yourself. Huwag yung dala-dala mo pa sa bahay. Hoy, alam mo, nung ako ay nagdadrive pa uwi, nakita ko yung mag-asawa nag-aaway. Sino gayon? Hindi ko nga kilala. Pero inano ko na lang, nakisimpatya na lang ako, sabi ko, huwag namang at basta alalay laang. Tapos, iiniwan ko na pero nag-aaway pa rin Alam mo ko sa totoo lang, yung babae talaga ang mali doon. Sabi nung misis, anong ibig mo sabihin? Sasabi ko na sa iyo huwag ka nang masyadong ma-stress dahil mamaya ikaw ang mabababag. Huwag mo nang dalhin sa inyo. Huwag ka nang magpaka-stress doon sa mga battles na hindi ka naman kasali. Makisimpatya ka, magpakatao ka, pero huwag mong i-stress ang sarili mo. Nariyan pa kayo? Tingnan mo naman yung mag-anak na iyong ano na naman? Kita mo naman yung kawawa naman yung mga bata
kakikisig ng mga magulang, yung mga anak, yung mga sipunin, yung mga nakapambahay, dudumi pa ng paa. O ano naman? Eh di, tulungan natin. O di, sige, bigyan mo naman. Alalay ka rin sa pagbibigay, baka ma-insulto ang magulang niya. Oo nga. Naku, nakaka-stress talaga itong mga ganitong bagay. Aba, pray! Ano ka magagawa mo? Most of the time, it's best to ignore it for your good. Pag ikaw yung tipo ng taong masyadong nai-stress sa battle ng may battle, at hindi mo makontrol na hindi ma-stress, kahit di ka naman kasali, most of the time, it's best to ignore it for your good. Sa ikabubuti mo. Kamusta ka? Stress na stress talaga ako ngayon, kapatid. Bakit, Beshi? Ano nangyari sa iyo? Hindi ka ba nakakapanood ng balita? Hindi mo ba alam na bagsak na naman ang ekonomiya ng Sri Lanka? Oh, ano naman ngayon? Siyempre, chain reaction yan. Lahat ng karatig na bansa niya naapektuhan. At mamaya pa ang Pilipinas, bagsak na rin. Hoy! Kung hindi mo kayang i-control ang emosyon mo patungkol sa mga ganyang bagay, kung hindi naman ikaw kasali sa battle na yan, it's best to ignore it for your good. Sino pong nag-imbita sa inyo ngayon sa kanilang bahay? Sinong naimbita? Hoy, punta ka sa amin, pista ngayon. Sinong naimbitahan? Honestly. Sinong naimbitahan? Di ka nagyayakag? Hindi, joke lang. Joke lang. May sasabihin kasi ako, kaya ako ito tinatanong. Sa usapang battles, makinig, hindi lahat ng nag-iimbitang makipag-away ay pupuntahan mo. Hindi lahat na nag-iimbita ng makipag-away ay papatulan mo. Hello? Meron kasi talagang mga masyadong makaprovoke. Alam niyo yun? Yung mga tipong nag-post ka, wala namang kaano-ano yung post mo, wala ka namang kinaaway, walang ano. Tapos kokomentan yung post mo ng tsaka. Tapos hindi mo naman friend, tapos makita mo, ay, ari pala yung ano, ganyan. Yung nakikipag-away. Anong gagawin mo sa gayon? Aawayin mo rin? Papatulan mo? Ay, tsaka ako. Kumusta naman ang pes mo? Hindi mo nagaganyan hindi mo napapatulan. Hindi lahat na nag-iimbita ng away ay pupuntahan mo. Hindi lahat ng battles ay nilalabanan. Meron lang kasi talagang, alam mo yun, mas madalas ito sa mga tahanan. Yung mga alangan ang i-make. Akala mo'y nakikipag-away. Minsan na may tunay naman, pastor, mukha naman talagang ang gusto na diskusyonan. Kung mga tinatanong ko lang kung kumain na ang isasagot sa akin ang pakialam mo sa buhay ko. Sabi, hindi ko naman yun inaaway, pastor, wala naman kaming issue, talaga lang alangan mag-iimik. Pasarap kong patulan. Hindi yun masarap patulan. Kasi pag pinatulan mo, mas malala ka. Huwag mong papatulan dahil hindi lahat ng naghahamon, nag-iimbitang makipag-away ay aawayin mo. Dalawang posibleng katotohanan sa likod nun. It's either pinoprovoke ka talaga niya para mainis at makipag-away dahil malay nyo, talagang yun ang hobby niya, ang makipagtalo. Malay nyo, meron talagang anting sa gigil, may mutya, merong attorney season kapag may katwira, ipaglaban mo. Oh. Ang pangalawa naman, baka naman yun lang ang dating sa'yo. Alam nyo naman ang mga Batanggenyo. Minsan ang mga imik ay pang mga padali, ay mga alangan. Di ba? Yung lagi kong naiikwento sa inyo, yung may maglola, bababa ng jeep, nauna yung apo, iniaabot ng lola yung dala, sabi, patake! Di ba? Sa halip na sabihin, ingatan mo, baka mahulog, ano siya sabi ng lola, patake! Mulagang-mulaga pa yung sa apo. Batanggenyo Ang nagkukwento nun sa amin ay taga Bulacan. Nagulat siya. Ang sabi niya, ano ka yun? Katapang? Ayan. Baka wala naman talagang intensyong i-provoke ka. Wala naman talagang intensyong mag-invite ng away. Iyon na lang talaga siya. Hello?
Ako nayayamot doon sa gaya, ng bunganga, ganyan. Baka naman yun dating lang sa'yo. Baka wala naman siyang ibig sabihin. Hello? Lakas-lakas ng boses. Baka malakas talaga ang boses. Thank you, anak. Excuse po. So refreshing. Okay. Lagi ninyong tatandaan na yung sasabihin o ugali o treatment o approach ng tao sa'yo ay hindi mo makokontrol. Okay? Pero yung dating ng sinabi, approach, or treatment nila sa'yo, ikaw ang magdidesisyon doon. Under control mo yon. Kahit pasabihin ka ng pangit, pwede kang makangiti. Kasi kaya mong kontrolin kung anong dating nun sa'yo. Anong iisipin ko, Pastor, para hindi ako magalit pag sasabihin ako ng pangit? Inggit. Hindi, wag din ganyan, negative din yun eh. Okay. Matthew chapter 6 verse 34. Tingnan niyo po ito. Sabi ni Jesus, "Do not worry at all then about tomorrow." Diyan tayo laging napapatigil. Do not worry about tomorrow. Diba? Sino dito yung, alam mo yung verse na yon? Yung familiar ka sa sinabi ni Jesus. Tomorrow can take care of itself. Pero itong last part, ang madalas hindi natin naunawaan. Ang sabi ni Jesus, one day's trouble is enough for one day. Ano ibig sabihin yan? No wonder gusto po ng Diyos that we will choose our battles in life. Hindi lahat ng laban ay sinasalihan. Kasi nga, yung biyaya ng Diyos sa iyo upang mapagtagumpayan ang laban ng buhay ay sapat lamang para sa araw na iyon, sapat lamang para sa mga labang dapat talagang hinaharap mo. Kaya kapag nilabanan mo yung hindi naman ikaw kasali, hapon pa lamang o tanghali pa lang, ubus na si energy. Kaya maiksi na ang pasensya sa pahapon. Kasi ang daming labang di naman kasali nilabanan. Church, pag nilabanan mo lahat, mauubos ang energy mo para harapin ang mga mas importanteng laban. Okay, so that's nilabanan ha. Sorry po, ako ang mali doon. Kapag nilabanan mo lahat, mauubos ang energy mo para harapin ang mga mas importanteng laban. Hello? Nariyan pa kayo? Huwag magpakaubos ng energy sa mga labang hindi naman mahalaga. Kaya pagdating ng oras na kailangan mong harapin ang isang labang importante, kailangan, o yung sabi nga doon sa number 1, your battle, drain ka na. Kasi inubos mo na ang energy mo sa mga wala namang kakwenta-kwentang laban. Actually, hindi naman talaga laban. Hindi ka naman kasali. What else? You know, church, sometimes, and actually, I think most of the time, peace is better than being right. Yung iba, they are willing to sacrifice the peace that they have in exchange na maipaglabang siya ang tama. Kaya tingnan ninyo yung mga taong ang laki-laki ng need na maging tama every time, sila yung laging stress sa buhay. Mahalaga pa rin ang peace kaysa yung maging tama. Okay, di ikaw na ang tama. Okay, wala mang problema. Wala mang problema eh. May mga taong ganun talaga eh. Gusto niya siya ang tama. Okay. Hands up. Okay, ikaw na. No problem. Hindi, tinan mo. Gusto mo, malaman mo pa ang totoo. Tatawag tayo sa ganito. O gusto mo, ito, research ko. O, talaga, ito kasi talaga ang totoo, kaya ako'y ganito. Okay. Fine. Okay na ako. Pero yung tao, hindi, gusto ko malaman mo talagang ito ang tama. Ito, maghapong stress yun. Peace is better than being right. Ano pa? Gusto nyo nung
hindi mo na labanan ang mga labang hindi mo naman talaga dapat labanan. Ano pa? Learn to distinguish who deserves an explanation, who deserves only one answer, and who deserves absolutely nothing from you. Ano ibig sabihin yan? Kahirap ka, English, naliliyo na ako. Ariyon, kailangan pala matutunan natin na makita kung sino ang nag-deserve ng explanation. Ano ibig sabihin? May mga tao, may mga bagay, may mga sitwasyong, hindi naman kailangang lahat ay magpapaliwanag ka pa. Bakit mo yung ginawa ng ano? Gusto ko. Because they don't need any explanation naman ha. You don't owe them any explanation. May mga ganon. Nakasalubong mo sa karsada, bakit pula ang suot mo? Papasinin mo pa? O kaya nakasalubong mo, hindi mo naman masyadong kakilala, parang naka-batch mo lang ng elementary, at binati ka, ang taba mo ngayon, papaltulan mo pa? Uy, alam mo, ang taba mo ngayon, sasagutin mo ng, buhay ka pa pala. Yan daw ang isinasagot sa gayon. Hindi, huwag mo nang papatulan. You don't owe any explanation to them. Hindi ka na magpapaliwanag. Madam, ba't po kayo nakapila dyan sa priority lane? Buntis po ba kayo? Hindi. Mukha ba akong may sakit? Mukha ba akong may kapansanan? Kaya ako nakapila rin, buntis ako, di ba halata? Akala ko po, chubby lang kayo. O, magpapaliwanag ka pa sa gayon? Hindi na. Ano pa? Learn to distinguish who deserves only one answer. Meron naman kasing ang tanong ay irrelevant na. Paulit-ulit na lang. Ma'am, makikiusod nga po. 8 po yan. May kasama ka po kayo? Wala. Sige po, makikiusod na po. Okay. Ma'am, usod pa po. May kasama ka po kayo? Hindi mo na kailangan sagutin ng paulit-ulit yon kasi minsan, alam mo yon, maging gracious na rin lang tayo sa kapwa natin, makapagod. Baka hindi na naiintindihan, umuoo na lang, pero hindi na naiintindihan ang sinasagot mo. Ngayon naman, pastor, baka nga pagod, hindi na naiintindihan. O sige, ulitin mo. But not to the point na magpapaka-stress ka na, ano ba? Bingi ka ba? Oh, grabe naman, ano ba naman yan? Tapos makikita ka sa live, gumaganyan ka during worship. Tapang na tapang mo. Tapos nakita, nag-join ng live at may nag-invite, nakita. Ito yun napakatapang nito. Miyembro pala ninyo ito, hindi naka-attend. Hello! At para po sa mahilig sumali sa laban na hindi naman siya kasali, paalala rin po ito, battles not fought are not lost. Simply battles not worth fighting for. Ano yan? May mga laban daw po na kapag hindi mo sinalihan, ay hindi nangangahulugang natalo ka. Meron lang talagang mga labang hindi worth it na labanan. Okay? Wala dyan? Okay. My fault. So again, paalala po, bago tayo mag-proceed sa number 3, choose your battles, but don't choose very many. Choose your battles, but don't choose very many. Yung iba kasi, I choose my battles. Oo nga, pinipili mo nga ang labang lalabanan mo. Damin-dami naman. Diba? Choose your battles, but don't choose very many. Okay. Punta na tayo sa pinakamagandang parte. Yun namang mga laban ng Diyos or God's battle. Ano ang kailangan gawin para maging matagumpay sa labang ito? Kung laban yun ng Diyos, wala kang ibang dapat gawin, kundi give it to God. May nagpray, Lord, laban niyo po ito. Pero hindi na nakatulog ka iisip, laban ba talaga ni Lord Jim? Ba'y kinukuha mo? Lord, kayo na po ang bahala.
Pero, grind at hindi talaga na natulog, maghahanap buhay ako, kailangan ko mga siya. Mali. Give it to God. Church, pag pinag-pray mo, Lord, kayo na po ang bahala, si Lord na talaga ang bahala. Hindi yung, Lord, kayo na po ang bahala, ako naman ang gagawa. May mga bagay namang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, at may mga bagay na kapag nagawa mo na ang iyong kayang gawit, wala pa rin, give it to God and do not stress yourself. 2 Chronicles 20:17, ano ang sinabi? Basa, 1, 2, 3, basa. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Ganito pala, pag sinabi mong, Lord, iyo po ang labang ito, ganito pala ang dapat mong gawin. Una, you will not have to fight this battle. Pag sinabi mo kay Lord, Lord, iyo na po ang problema kong ito, iyo na po itong kinakaharap na ito, iyo po ito, Lord, dahil obvious na pang iyo talaga. Ang unang-una mong dapat gawin ay ang wag ng pakialaman yon. Laban sa pagbabago ng asawang pasaway, wala ka nang magawa, nagawa mo ng lahat, give it to God. O nga, pastor, kaya nga sinasakal ko na, binibigay ko na kay Lord para pumunta na kay Lord. Hindi gayon. Wala ka nang gagawin. Ipag-pray mo na lang. Wala ka nang gagawin. Ano pa? Take up your position, stand firm, and see the deliverance of the Lord will give you. Take up your position. Ang ibig sabihin po nito, ang pagkaunawa ko dito, do the necessary. Pinag-pray mo na kay Lord, ibinigay mo na kay Lord, then let God do His business. And you, move on. Do what is necessary. Hindi yung, partner, ipinag-pray mo na ba kay Lord? Ipinasadyos mo na ba yun? Oo, pinasadyos ko na. Siya, tayo na, at ikay papasok. Hindi, kailangan ako yun. Hindi ko talaga kaya yan. Pinasadyos ko na. Oo nga, itayo na, maligo na, papasok na tayo. Pinagpasadyos mo na, hindi ko talaga kaya yan, kaya pinagpasadyos. Bahala ka na. Do the necessary. Yun ang ibig sabihin. Take up your position. Do the necessary things. Move on. Pagpatuloy ang buhay. At ano pa? See the deliverance the Lord will give you. See the deliverance the Lord will give you. Expect. Kapag sinabi mo, Lord, this battle is yours, expect. Mag-expect kang mananagumpay ang Diyos. Hindi yung, Lord, binibigay ko na po sa inyo talaga ito, pinagkakatiwala ko na po sa inyo, pero pag tatagumpayan mo ka talaga ako, Lord, dining. Expect. Ano pa? Do not be afraid. Huwag matatakot. Sa pagitan ng laban ng kung ano mang kinakaharap mong ipinagpasa Diyos mo at sa Diyos, sino ang mas malakas? Si Lord. So do not be afraid. At huwag ka rin daw mawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos na ang iyong inaasahan. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. At kagaya na lagi ko sinasabi kanina pa, hayaan mong ang Diyos ang patuloy na sumama sa iyo. Paano ibibigay sa Diyos ang laban? Admit na di mo kaya. Kailangan dumating ka muna doon sa puntong, hindi ko na kaya, Lord, I surrender. Kasi hanggat hindi ka pa rin convinced na hindi mo kaya, hindi mo yan ibibigay kay Lord. So the very first thing is to admit na di mo kaya. What else? After realizing na di mo kaya, acknowledge na kay Lord talaga ang battle na yan. Kilalanin mo kay Lord talaga ito. After mo ma-realize na hindi mo kaya, kilalanin mo kay Lord talaga ito. Huwag mo nang pakialaman. Pray and trust God. At anong pinakamagandang gawin? Thank God in advance. Sabihin mo nga, thank you Lord in advance. Sa lahat ng mga may battles ditong ipinagpasa Diyos na, sabihin mo nga, thank you Lord in advance. 2 Chronicles 20:21, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the armies, saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever.
Nagpapasalamat na sila, pero ang tanong ko sa inyo, tapos na ga ang gera? Hindi pa ho nagsisimula. Nagpapasalamat na sila sa Diyos, pero ang tanong, tapos na ba ang gera? Ipinanalo na ba sila ni Lord? Hindi pa nagsisimula ang gera. Pero ano po ang ginawa ni na Jehoshaphat? Nagpapasalamat na sila kay Lord. Okay? At bakit? Ano ang hugot? Saan hinuhugot ni Jehoshaphat ang pag-asang ito? Bakit kahit wala pa yung tagumpay ay nagpapasalamat na siya? Dahil ang pag-ibig daw ng Diyos ay walang katapusan. Sino rito nagsasabing mahal ka ni Lord? Sino rito nagsasabing mahal ka ni Lord? Kapatid, mahal ka ni Lord. Kaya magpasalamat ka na in advance kasi pagtatagumpayin ka niya. Tayo po tayong lahat. At habang tumatayo kayo, uulit-ulitin ko ang tanong na ito. Sino ang nagsasabing mahal ka ni Lord? Sino ang naniniwalang mahal ka ni Lord? Kung naniniwala ka that the love of the Lord endures forever, that the love loves you forever, magpasalamat ka na ngayon kay Lord sa katagumpayan ng anumang battle na kinakaharap mo. I want you to close your eyes. At habang nakapikit ka, pwede bang makipag-usap tayo kay Lord ngayon at banggitin mo sa Kanya anumang battle na kinakaharap mo? Pastor, hindi pa ba alam ni Lord? Alam niya. Kasi si Lord ay may pakialam. Alam niya. Alam niya ang pinagdadaanan natin. Alam niya ang sitwasyon mo. Alam niya ang problema mo. Alam niya ang battle na kinakaharap mo. Pero part ng pag-acknowledge na you are surrendering it to God, part ng pag-acknowledge na, Lord, this is not my battle anymore. This is yours. Part po yun, yung pagsasabi kay Lord ng kung ano mang battle ang kinakaharap mo. Sabihin mo kay Lord, ano man battle yan, battle against security ng pamilya, anong pinagdadaanan mo? May problema ka sa trabaho, may problema ka sa negosyo, may problema ka sa pag-aaral mo, may kinakaharap kang battle again about your relationships. Ano man po yan, at alam mong hindi na kaya ng powers mo, give it to God. Tell it to God. Tell it to God. Ilatag mo sa Diyos. As Jesus said in His Word, cast all your burdens upon me and I will give you rest. Give it to God. Tell it to God. At matapos mong sabihin sa Diyos kung anumang battle ang kinakaharap mo ngayon, pasalamatan mo na ngayon siya sa katagumpayan. Come on, Pastor, magtatagumpay ba talaga ako? Yes, kasi mahal ka ng Diyos. Pastor, mawawalan ako ng trabaho, hindi ba talaga ako matatanggal sa trabaho? Kung matanggal ka magkakaroon ka ng mas maganda. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. Pastor, papasa ba talaga ako sa aking pag-aaral? Parang alanganin ako eh. Papapasahin ka ni Lord kasi mahal ka niya. Magtatagumpay ba talaga ako, Pastor? Mapapagtagumpayan ko ba talaga itong kinakaharap ko? Yes! Because His love endures forever. Kasi mahal ka ni Lord. Kasi mahal ka ni Lord. Concern si Lord. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Gagaling ba talaga ang parents ko? Yes. Kasi mahal ka ni Lord at mahal din ni Lord ang parents mo. Mahal din ni Lord ang pamilya mo. But remember, church, lahat ng ipagkakatiwala mo lang sa Diyos ang pararanasin ka ng katagumpayan.
So as long as pinipilit mo on your own, nag-i-struggle ka pa rin, pinipilit mong ikaw ang rumisolba niyan, kahit pangita naman ang hindi mo kaya, hindi ka pakikialaman ng Diyos dyan. Pero the moment na sinabi mo, Lord, this battle is yours, pagtatagumpayin ka ng Diyos. And this is what the Lord saying to us right now. Be still and know that I am God. Manood ka sa kung papaanong pagtatagumpayin ng Diyos ikaw diyan sa battle mong yan. Come on, pwede ba sabihin mo, thank you Lord sa katagumpayan. Come on, tell it to God. Thank you Lord sa victory. Thank you Lord sa victory against sin. Thank you Lord sa victory sa aking pag-aaral. Thank you Lord sa victory sa aking trabaho. Thank you Lord sa victory sa aking business. Thank you Lord sa victory laban sa sakit o karamdaman. Thank you Lord sa victory laban sa anumang bisyo. Thank you Lord sa victory sa lahat ng aking mga inaasikaso ngayon. Thank you Lord sa victory sa aking mga kinakaharap when it terms of my relationships. Lord, we give thanks for you are good and your love endures forever. Kami po'y nagpapasalamat na in advance kasi ikaw ay Diyos na dakila. Alam namin ikaw ay magbibigay ng katagumpayan sa amin. Na kami nagpapasalamat na kasi alam namin ikaw ay Diyos na mapagmahal. Mahal mo kami at ang kagalakan mong kami maging matagumpay. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Let me pray for you, Father. Salamat po sa biyayang mapag-usapan, mapag-aralan ng iyong mga salita. Salamat, Lord, for reminding everyone patungkol sa mga kinakaharap naming laban sa buhay. Salamat po sa wisdom na maipakita sa amin kung ano yung dapat naming harapin at alin yung hindi at kung alin yung dapat ipagkatiwala na sa iyo. At salamat, Lord, because every time na kami po ay nagtitiwala sa iyo, pinapatunayan mo naman na Diyos, ikaw ay Diyos na dapat talagang paglagakan ng aming tiwala. Salamat, Lord, sa katagumpayan ay ginawad mo sa bawat isa, ibinigay mo sa bawat isa. Salamat, Lord, and once again, in advance, we give thanks for your love endures forever. Thank you so much, Father. I pray and declare na ang bawat JA1 San Jose people ay mga Kristiyanong mananagumpay, mga Kristiyanong laging may victoryng nararanasan dahil ang Diyos ang kasama at laging kumikilos sa aming mga buhay. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na muna po tayo. God bless you.